Welcome to Donmar TV News Channel. Naghihintay na ng approval ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mas maayos at pinalakas pa na Visiting Forces Agreement o VFA sa pagitan huya ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Ang nasabing bagong Major Security Pact ay para sa military training sa pagitan ng mga sundalo ng Pilipinas at Amerika. Nabuhuyan 1 taon matapos na iutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang termination ng VFA. Sinabi ni Ambassador Jose Manuel Romualdez, ang Ambassador ng Pilipinas sa Amerika, inaasahang magdedesisyon si Pangulong Duterte anumang araw ngayon kung i-renew ang binagong VFA na resulta ng ilang linggong negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay Ambassador Romualdez, pinaglaanan ng mahabang panahon ng magkabilang panig ang pagsasaayos ng VFA, lalo na ang gustong isulong ng ating panel. Inihayag ng kinatawan ng Pilipinas na tiwala siya na magpapasya si Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpatuloy ang implementasyon ng VFA dahil isa itong mahalagang bahagi ng kasunduan, partikular na ang Mutual Defense Treaty at relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Kinumpirma ni Energy Secretary Alfonso Cusi na patuloy na umuusad ang pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay sa joint exploration sa West Philippine Sea. Sinabi ni Cusi, sa katunayan ay may imbitasyon na silang inilabas para sa mga interesadong kumpanya na magtungo sa Pilipinas at mamuhunan sa exploration. Ayon kay Secretary Cusi, 4 na service contracts ang kasalukuyang pinoproseso at nasa Malacanang na para sa paglagda ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang bahagi ng pahayag ni Energy Secretary Alfonso Cusi. We have an ongoing discussion, and that discussion is led by DFA for a possible joint development, dito sa West Philippine Sea. Pero para maliwanag lang, tayo, under this administration, under the President Duterte, yung moratorium dati na sinasabing itigil ang pag-explore sa West Philippine Sea, nilift na natin yan, Nilift na natin yan. And then we continue to explore. And in fact, we have been issuing, we have made roadshow inviting exploration company to come to the Philippines and invest in exploration. And as we are talking now, I believe that we have 4 service contracts that are being processed already that we are supposed to then bring it to Malacanang for President signature for award. So tuloy-tuloy tayo dyan sa trabaho sa ating exclusive economic zone, including the territorial sea. Epektibo ngayong araw, gagamitin na ng PNP ang kanilang biniling mga bagong body-worn cameras sa iba't ibang police operations. Ayon kay PNP Chief General Guillermo Eleazar, nagtakda na sila ng sariling guidelines at naglabas ng memorandum circular na siyang magiging batayan sa paggamit ng mga pulis. Nakatakdang i-finalize na ng PNP ang naturang guidelines at pipirmahan na ito ni PNP Chief. Sinabi ni Eleazar, welcome din at kanilang i-incorporate ang guidelines na ilalabas din ng Supreme Court. Gagamitin ang mga body-worn cameras sa mga police operation, lalo na sa mga illegal drugs at iba pang mga operasyon. Naniniwala si Eleazar na ngayong gagamit na ang mga pulis sa mga body cam, tsak babalik ang tiwala ng publiko sa mga pulis ngayong may transparency na sa kanilang operasyon at maiwasan na rin ang mga pagdududa sa kanila. Natugunan na rin ng PNP ang privacy issue sa paggamit nito. Siniguro ni Eleazar na hindi ito maabuso. Dagdag pa ni PNP Chief, hindi din matatamper ang kuha ng mga body cam. Inihayag niya na masasampulan ang mga body camera sa darating na State of the Nation address ng Pangulong Duterte sa buwan ng July kung saan gagamitin ito sa pagbibigay seguridad. Ipinakita kanina dito sa Camp Crame ang actual na paggamit sa police operation mula sa Taguig Police Station at Police Station 7 sa Cubao, Quezon City. Pakinggan natin si PNP Chief General Guillermo Eleazar. Official protocol, pero we can work even without that naman eh. Kasi pwede naman kayo magbigay ng mga direktiba based on our memo and verbal instructions. Iniintay din namin. Nagpadala kami itong ating mga konting input na ito
sa ating Supreme Court. And kung sakaling dumating na yung kanilang mga protocol, ayun, incorporate namin yun. Kasi magiging part siya na parang mandatory for that. Pero sa ngayon kasi, sa atin is practicality based on the situation, based on the resources that we work on that. Nagpasalamat si Manila Mayor Isko Moreno sa pagkonsidera sa kanya bilang posibleng running mate ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 2022. Pero paglilinaw ni Moreno, hindi ito ang magiging basihan niya para sa pagtakbo. Thank you very much if that is his message, because it was a statement made by another person, but not by the President. And I don't want to be joke around. Baka joke yun eh. Yun naman nakakatakot eh. Di ba? So, doon lang ako hihinto kung ano lang yung lumabas. Pero still, for whatever it is, thank you very much. Then let's go now to the real situation, the real world. If I'm going to decide, if ever, I'm going to decide because on what I believe. Not because I'm being endorsed by a group or individual. That is not fair for the people. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kabilang sa mga pinagpipili ang running mate ng Pangulo sakaling tumakbo siya bilang Vice Presidente ay sina Moreno, Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, Senador Bongo at dating Senador Bongbong Marcos. At nang tanungin si Moreno kung sino sa tingin niya magiging matindi niyang katunggali sa eleksyon, ito ang kanyang naging sagot. Basta hindi ako boboto na nagmamana lang ng pwesto. Hindi ako naniniwala na ang pwesto sa gobyerno, lalo na pinakamataas na pwesto, ang kwalifikasyon mo ay kailangan anak ka ni ganito, anak ka ni ganyan. No? At mamanahin mo na lang, hindi ako naniniwala doon. I will not vote for that person, whoever they are. Yung tinutukoy niyo ba si Mayor Sara? Para malinaw. Wala namang kandidato pa ngayon eh. O nga. But I was asking you to look at those pictures, those photos. Wala. It's a general statement. Gumatong si Drilon. Nang mag-interpellate si Drilon, talagang dinidiin niya si Pacman na tirahin mo yan. Sabi nga niyan, leading question, sino yan? Sa sinabi mo niya na may pagkukulang yung Department of Energy, sino nga niya yung nagkulang? Dahil nangyari niya, nagka-brown out, naapektuhan, pati yung Senado, walang kuryente. Ayos no? Ang tingin ko po dito, nagsangwatan yung dalawa. Ganito niya yung gawin natin, practicein natin ha. Ito yung mga itatanong ko, practicein mo na yung sagot. Malamang mga kababayan sa 2022 election, President Pacquiao, Vice President Drilon. Or President Drilon, Vice President Pacquiao. Kasi ayaw naman mga kababayan ng mga Duterte na lumabas pa sa kanilang sirkulo ang lalaban sa 2022 election. Ang pinofloat po, Duterte, Orgo Duterte. So, ngayon, napifeel ni Pacman, mga kababayan, malapit sa katotohanan yung analysis ko. Napifeel ni Pacman, di man niya yan, binigay nga niya sa akin yung posisyon as president, pero yung mga tao, hindi man susunod yan sa akin. Ang loyalty niyan sa kanila. Di ba? Hindi man na niya. So itong partidong ito, wala man ito mangyari. Anyway, nung ako tumakbo, sa isip din ni Pacman, may advisor din si Pacman eh. Ikaw, Anya Pacman, tumakbo kang congressman, tumakbo kang senador. Wala kang partido independent nang nanalo ka. Ano man ang rason? Naaasa ka dito sa partido ng PDP Laban. Kaya lang, nang mapasama siya sa PDP Laban, inisip ni Pacman, politics is additioning. O di, other than may pambansang kamo o party, ano nga yung
partido ni Pacman? Basta may sariling partido to. May PDP laban pa niya ako. O di wow. May mga advisor si Pacman. Tingnan niyo ako magsalita. Matalino siya. Hindi siya tapos. Kasi ino-orient siya ng mga advisors niya ganito. At sharp din siya mag-isip. Because of his exposure, mga kababayan. Yung PDP, lumitaw na lang. Dilaw po yan. Dilaw na partido. Para lang sakyan, yun ang mga ugali ng mga politiko. Pag malakas, nandyan sila. Di ba noon? Ano yung malakas sa partido? Lakas. Inyo CD. Lakas inyo CD. Lipatan yung mga ulupong na mga... Wala man pong loyalty dyan. Ang loyalty po nila sa sarili lang nila. Para malaman lang po ninyo. Tapos, biglang pumasok yung liberal, ilpi naman lahat. Lipatan. Sumpa dito, sumpa doon. Kasumpa-sumpa. Sumpa niya, bumaho yung liberal. Lipat.